Mabuti naman dumating ka na, anak. Kanina pa kita hinihintay eh. Si nanay talaga. Nakalimutan niyo na ba ang sinabi ko kanina? Na gagabihin ako ng uwi ngayon kasi dadaan na rin ako sa grocery. Oo nga pala. Nakalimutan ko na. Kaya palang dami mong pinamili. Konti pa nga lang po yan eh. Ang mahal na talaga ng mga bilihin ngayon. Ang importante naman meron tayong pambili kumpara sa iba. Sa bagay nga po. Teka. Parang ang tahimik yata ah. Nasaan po ang mga bata? Huwag niyong sabihin na maaga niyo na naman pinatulog. May pasalubong pa naman ako sa kanila. Umalis silang mag-iina. Saan po sila nagpunta? Anong oras po ba sila umalis? Kaninang hapon pagkagaling sa eskwelahan ng mga bata umalis na sila. Hindi ko alam kung saan pupunta at kung babalik pa May nangyari po ba dito kanina? Nag-away na naman ng Kuya Allen mo at ang hipag mo. Matindi ang pag-aaway nila kanina. Nagkasakitan na nga Kung hindi ko pa inawat, baka mas matindi pa ang nangyari. Ano na naman po ang pinag-awayan nila? Ayon kay Nika, nahuli daw niyang may babae ang kuya mo. Na naman. Si kuya talaga. Mabuti na nga maghiwalay na silang dalawa. Naaawa man ako sa mga apo ko na hindi buo ang pamilya. Pero mas nakakaawa sila na lagi na lang nilang nasasaksihan ang pag-aaway ng mga magulang nila. Walang dapat sisihin kundi si Kuya Allen. Hindi siya makontento kay Ate Nika Dalawa na ang anak nila nagagawa pa niyang mambabae. Nananawa na nga rin ako sa pangangaral sa kuya mo Suko na talaga ako. Ang tigas ng ulo niya, kahit anong sabihin ko, hindi talaga siya nakikinig. Ano pong sabi ni tatay? Anong sasabihin nun? Di wala. Hindi naman mahilig makisali yun sa away ng mag-asawa Saka, nakaalis na mag-iina nang dumating siya. Kinuwento ko na lang ang nangyari. Sa mga bata siya nag-aalala. Hindi naman po sila pababayaan ni Ate Nika. Kaya lang po, baka hindi na natin makita ang mga pamangkin ko. Hindi naman siguro. Yung nga lang kung gusto natin makita ang mga bata, tayo ang pupunta sa kanya. Nasaan na po pala si Kuya Allen ngayon? Pagkaalis ng mag-iina, umalis rin siya. Malamang iinom na naman kasama ng mga barkada niya. Pambihira talaga si Kuya. Imbis na ayusin ang pamilya pag-inom pa talaga ang inaatupag niya. Kung umasta siya para pa rin buhay binata. Ang mabuti pa kumain ka na para makapagpahinga ka na. Ako na ang bahala dyan sa mga pinamili mo, ha? Ay nako, para tuloy akong nawalan ng ganang kumain. Wala na kasing mangungulit sa akin kada uuwi ako. Ipagdasal na lang natin na sana magkaayos pa silang dalawa. Kahit hindi na magsama sa iisang bubong. Ganun na nga lang po sana. Unfair na po kasi kay Ate Nika kung magbabalikan pa sila hindi naman po nagbabago si Kuya Allen. Ang dami ng luha ang sinayang ng hipag ko dahil sa kanya. Hindi man lang maisip ni Kuya ang mga sakripisyo ng asawa niya. Alam niyo, tingin ko, mabuti na rin na naghiwalay na nga sila ng tuluyan. Sa bagay nga, nakakaawa naman si Nika sa mga ginagawa ng kapatid mo Ay, wag na nga na muna natin ito pag-usapan. Lalo lang kasing bumibigat ang loob ko 9 na taon ng kasal ang kapatid ko at ang hipag ko. May 2 silang anak na babae na 8 at 6 na taong gulang. Si nanay ang nag-aalaga sa kanila at naghahatid sundo sa eskwelahan. Dahil parehong may trabaho ang mag-asawa. Nagbibigay naman si Ate Nika kay nanay bilang pakonsuelo. Wala akong masabi sa kabaitan ng hipag ko na kabaliktaran naman ng kuya ko. 3 araw na ang nakakalipas mula nang umalis ang hipag at mga pamangkin ko sa bahay. Nagkakachat naman kami pero wala siyang nababanggit na plano niya. Pag-uwi ko sa bahay, nadatnan ko ang inay na malungkot. Habang hawak ang cellphone niya, nahipag ko rin ng bumili. Oh, bakit po Biyernes Santo yung mukha niyo? Ay, kausap ko kasi si Nika. Nakikisuyo na kung pwede kong kunin yung card at good moral sa eskwelahan ng mga bata.
Ililipat na daw niya kasi ng eskwelahan at isa yun sa kailangan eh. Ha? Saan daw po niya ililipat? Uuwi na raw sila ng probinsya. Di po ba taga Bicol sila? Oo, kaya nga nalulungkot ako eh. Siguradong hindi ko na makikita ang mga apo ko. Ay, wala na talaga siyang balak makipagbalikan kay Kuya Allen. Talagang paninindigan na niya ang pakikipaghiwalay. Desidido na talaga siya makipaghiwalay eh. At buhayin mag-isa ang mga anak nila. Bahala na raw ang kuya mo kung maaalalang magsustento. Lagi naman kaming magka-chat pero wala naman siyang nababanggit ng mga plano niya. Alam niya kasi napipigilan mo siya. Alam ko po na napuno na rin siya kay Kuya. Wala ako sa lugar para pigilan pa siya. Bukas pupunta ako sa eskwelahan ng dalawa para asikasuhin ang mga ipinapakuha ni Nika. Nalulungkot din ako. Iba pa rin po kasi kapag nakikita at nayayakap sa personal ang mga bata. Sana hindi na lang niya tayo dinamay sa away nila ng kapatid mo. Alam niyang mahal natin ang mga anak nila eh. Hindi naman po siguro yun ang intensyon niya. Kaya lang po, kung dito nga po sila, wala nang titingin sa mga anak niya kapag nasa trabaho siya. Kahit papano sa kanila, nandun ang pamilya niya na pwede niyang makatulong. Sa bagay nga, may punto ka rin. Nay, nandyan na po ba si Kuya Allen? Hindi pa siya dumarating. Palagay ko ay umiiwas din. Hanggang kailan niya gagawin yun? Naku, ang gigigil talaga ako sa kanya. Ilang araw ko na siyang inaabangan eh. Nasa iisang bahay lang kami, hindi pa kami magkita. Paano kayo magkikita kung umiiwas nga siya? Alam niya kasi na kay Nika ka kumakampi. Alangan namang siya ang kampihan ko. Wala naman siyang ginawang tama. Huwag mong kalilimutan na kuya mo pa rin siya. At mas matanda siya sa iyo. Bigyan mo pa rin siya ng konting respeto, ha? Hindi ko naman po nakakalimutan yun. Pero wala naman po siyang pinagkatandaan eh. Napapailing na lang si Inay. Hindi na rin siya nagsalita pagkatapos. Alam kong nalulungkot siya sa nalalapit na pag-uwi ng mga apo sa probinsya. Tuwing naiisip ko na hindi na namin makakasama ang mga pamangkin ko, lalo lang ako nakakaramdam ng galit sa kapatid ko. Kinabukasan day off ko kaya buong araw lang akong nasa bahay. Sa wakas nagkita rin kami ni Kuya na balak pang umiwas sa akin. Talaga bang wala ka ng balak tumino? Pwede ba huwag kang makialam sa buhay ko, ha? Huwag mo sanang kakalimutan na nasa iisang bubong tayo nakatira at pamilya tayo dito. Kaya makikialam ako hanggat gusto ko. Ano ngayon? Basta huwag kang makialam sa akin. Uuwi na ang mag-iina mo sa probinsya. Posible na hindi na natin sila makita. Wala ka man lang bang gagawin, ha? Si Nika ang kausapin mo at hindi ako. Kung ako lang masusunod, ayokong iuwi niya mga bata sa kanila. Napuno na kasi sa'yo si ate eh. Wala ka na kasing ginawa kundi bigyan siya ng sama ng loob. May mga anak na kayo. Nagagawa mo pang mambabae. Ako rin naman napuno na sa walang katapusan niyang pagbubunga nga. Sana man lang naisip mo ang kapakanan ng mga anak niyo. Pwede ba, Sen? Hindi mo rin naman ako maiintindihan dahil wala ka sa katayuan ko. Ang naiintindihan ko lang, ang paghihirap ni Ate Nika sa'yo. Lahat ng sakripisyo ginawa niya para sa pamilyang binuo niya. Kahit may trabaho siya, asikaso pa rin niya kayo. Maganda at mabait naman ang asawa mo ah. Ano pa bang kulang? Walang kulang dahil sumobra pa nga siya. Wala na siyang ginawa kundi awayin ako tuwing nalilate ng uwi. Lagi siyang si Duda sa akin. Tama lang naman na pagdudahan ka dahil ilang beses ka na niyang nahuling may ibang babae. Marami lang akong kaibigang babae. Sus, huwag kang sinungaling, kuya. Anong tingin mo sa akin, tanga? Ikaw may sabi niyan, hindi ako. Hindi ka pa talaga makakausap ng matino, ha? Tigilan mo na nga ako. May lakad pa ako ngayon. Masyado mo na ako inaabalay. Ano, makikipagkita ka sa kabit mo? Anong kabit ang pinagsasabi mo? Kuya, kasal pa rin kayo ni Ate Nika kahit hiwalay pa kayo ng bahay. Kaya kabit pa rin kung sino man yung kakatagpuin mo. Ewan. Diyan ka na nga. Sa nakikita ko, mas gusto na rin ni Kuya Allen na maghiwalay na sila ng asawa para magawa na niya ang lahat ng gusto niya.
Nang araw na yun, nakausap ko sa cellphone ng hipag ko. Umiiyak siya at aminado na mahal pa rin niya ang kapatid ko. Pero suko na siya sa lahat ng ginagawa nito sa kanya. Lalo na ang walang katapusang pambababae. Nalaman ko rin na siya lang ang gumagastos. Dahil sa sarili lang napupunta ang sahod ng kapatid ko. Ngayon ko mas nauunawaan ang naging desisyon niya. Nakausap ko po kanina si Ate Nika. Talaga? Anong sabi? Nagbago na ba ang isip niya? Hindi po, Nay. Buo na ang desisyon niya na umuwi na lang ng probinsya nila. Ay, akala ko naman nakumbinsi mo siya na wag nang ituloy ang plano. Mas kawawa po siya kung mananatili lang sila dito. Matagal na palang hindi nagbibigay si Kuya Allen eh. Si Ate Nika lang pala lahat ang gumagastos sa kanila. Saan daw napupunta ang sahod ng kuya mo? Malamang, sa babae at bisyo niya. Sobra na talaga ang kapatid mo. Mula pa noon ganyan na siya. Hindi ko alam kung kanino siya nagmana eh. Hindi po talaga siya katulad ng ibang lalaki na prioridad ang pamilya. Sana hindi na lang siya nag-asawa. Dapat nagpakasawa muna siya sa buhay binata. Mula po ngayon, wala na akong pakialam sa kanya. Total ayaw niyang napagsasabihan eh. Hindi naman tama na mawalan ka ng amor sa kapatid mo. Dadalawa na nga lang kayo eh. Kung pwede nga lang po sanang mamili ng kapatid ginawa ko na. Ikaw talagang bata ka. Oo nga pala, nabanggit ba ni Nika kung kailan sila uuwi? Sa 1 linggo na raw po. Gusto ko kasi makita at mayakap muna ang mga apo ko bago sila umalis. Sigurado kasi na matagal pa bago natin sila makitang muli. Sasamahan ko po kayo. Alam ko naman po kung saan sila tumitigil ngayon. Mas napaaga ang pag-uwi nila Ate Nika. Nang puntahan namin sila, bumuhos ang mga luha ng mga sandaling yun. Mahigpit namin niyakap ni Inay ang mga bata maging ang hipag ko na napakabait. Kahit si Itay hindi rin napigilan ng mapaiyak. Hanggang makauwi kami sa bahay, umiiyak pa rin si Inay. Ganun tagpo ang nadatnan ng kapatid ko. Oh, bakit kayo umiiyak, Nay? Umalis na kasi si Nika at mga apo ko. Ngayon pala sila uuwi ng probinsya? Ibig sabihin, hindi mo alam. Hindi ka rin siguro nagpaalam kahit sa mga anak mo. Paano ako magpapaalam? Galit nga sa akin si Nika, di ba? Kahit sino naman magagalit sa'yo Irresponsable ka na nga, babaero pa. Talaga bang hindi mo ako titigilan, ha? Tumigil na nga kayo! Para kayong hindi magkapatid Lagi-lagi na lang, wala na kayong ginawa kundi mag-away. Itong si Zane ang pagsabihan nyo. Akala mo kung sino na dito sa bahay At least ako may pakinabang dito sa bahay. Ikaw, puro sakit ng ulo lang ang ibinibigay mo. Ano ba ang pinagyayabang mo, ha? Na ikaw ang gumagastos dito sa bahay? Totoo naman, di ba? Kami ni Ate Nika ang naghahati sa gastusin dito sa bahay, habang ikaw, puro pasarap lang ang ginagawa. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, kargo ko na sarili ko. Baka maging utang na loob ko pa sa yung bawat pagkain ay susubo ko. Sus, dapat noon mo pag ginawa yan. Hindi yung kung kailan wala nang mag-iina mo, tsaka mo yan sasabihin. Napaghahalataan tuloy ang kadamutan mo. Sarili mong pamilya ayaw mong suportahan. Talagang hindi ka titigil? Gusto mong masaktan? Allen, subukan mo saktan ang kapatid mo. Ako makakalaban mo. Siya naman lagi ninyong kinakampihan Wala akong kinakampihan sa inyong dalawa. Ayoko lang na magkasakitan na kayo dahil sa pag-aaway. Diyan na nga kayo. Diyan ka naman magaling ang umiwas. Tama na, Zane. Hayaan mo na lang ang kuya mo. Hanggat maaari, iwasan nyo na muna ang isa't isa. Ikaw ang masigit na nakakaunawa Intindihin mo na lang ang kapatid mo. Lagi naman po akong umiintindi kay kuya Kaya lang, Nay, nakakasawa na rin lalo na't hindi naman siya nagbabago. Tingnan ko lang kung mapanindigan niya ang sinasabi niya. Lagi ko naman ipinagdarasal ang kapatid mo Panahon na lang siguro makakapagsabi kung kailan siya magbabago. Mula nga nun, hindi na kami nagkikibuan na magkapatid.
Hindi ko na rin siya isinasama sa pamimili ko ng pagkain sa bahay. Madalas naman sa labas na siya kumakain bago umuwi sa amin. Makalipas ang 1 buwan, ganun na lang ang gulat ng inay ko nang magdala siya ng babae sa bahay namin. Allen, sino ang babaeng yan? Nay, si Eunice po. Girlfriend ko. Hello po, Nay. Kumusta po kayo? Ayos naman, iha. Tama ba yung narinig ko? Girlfriend ka kamo ni Allen? Opo, siguro 6 na buwan na rin kaming magkarelasyon. Matagal ko na nga pong gustong pumunta rito para makilala kayo eh. Eunice, doon ka muna sa kwarto ha. Ako na lang ang mag-aabang ng order natin. Sige. Nay, maiwan ko na po kayo. Totoo ba ang sinasabi ng babaeng yon, ha? 6 na buwan na kayong may relasyon. Matagal mo na palang niloloko ang asawa mo eh. Matagal na po kami nagkakalabuan ni Nika bago pa dumating si Eunice sa buhay ko. Sinong niloloko mo, ha? Kaya kayo nagkakalabuan ni Nika dahil na rin sa babaeng yon. Hindi ka ba natatakot sa karma, ha? Saka ako na lang po harapin ng karma na sinasabi nyo kapag dumating na. Wala ka na talagang kahihiyan. Dinala mo pa rito ang kabit mo. Hintayin mong dumating ang itay mo galing probinsya. Tingnan ko lang kung hindi ka niya bugbugin kahit matanda ka na. Hindi ko po kabit si Eunice. Anong hindi? Kasal kayo ni Nika. Nakalimutan mo na? Wala na naman po dito si Nika eh. Huwag na po natin siyang pag-usapan. Ayoko na kapag harap si Eunice, babanggitin niyo ang pangalan ng babaeng yun. Wag mo kong utusan! Baka nakakalimutan mo kung nasan kayo ng kabit mo. Kung gusto niyo magpakalunod sa kasalanan, sa labas kayo. Wag dito sa bahay. Nay naman, mahal ko si Eunice. Sa kanya ko lang naramdaman na maging masaya. Masyado ka talagang makasarili. Puro kapakanan at kaligayahan mo lang ang iniisip mo. Wala na po si Nika at hindi na siya babalik sa bahay na to. Tanggapin niyo na lang po si Eunice na bago ninyong manugang. Kahit anong mangyari, hindi ko siya matatanggap. Nay naman! Nay! Sandali lang po! Nagdadabog na lumabas na lang ng bahay si inay. At hindi na pinansin ang pagtawag sa kanya ng kapatid ko. Naiiling na lang na pumasok sa kwarto si Kuya Allen, kung saan naghihintay ang girlfriend niya. Anong sabi ng inay mo? Pasado ba ako sa kanya? Nagtanong lang siya ng tungkol sa'yo. Sana hindi mo na lang binanggit na 6 na buwan na tayo. Alam mo naman na 1 buwan pa lang mula nang umalis dito ang mag-iina ko eh. Totoo naman kasi na 6 na buwan na tayo eh. Hindi ako sinungaling. Baka kasi makaapekto yun sa pakikiharap nila sa'yo. Lalo lang nilang iisipin na kabit kita. Hindi na ako kabit dahil hiwalay na kayo ng asawa mo. Di ba hindi na yun babalik? Hindi na nga. Umuwi na sila ng probinsya eh. Di pwede na pala akong tumira dito. Ha? Hindi ganun kadali yun. Baka magalit sa akin ng mga magulang ko. Lalo na yung kapatid kong si Zen. Para pa namang dragon ng babaeng yun. Parang laging bumubuga ng apoy. Grabe ka naman sa kapatid mo. Ganon ba talaga kasama ang ugali niya? Oo, sobra. Buti nagkasundo sila ng dati mong asawa. Paano hindi sila magkakasundo? Pareho sila ng ugali. Hindi mo ba namimiss ang mga anak mo? Sumasagi minsan sa isip ko. Bakit mo naman naitanong? Baka mamaya kasi dahil sa mga anak mo, sa huli piliin mo rin na makipagbalikan sa asawa mo. Malabo na yun. Mabuti nga wala na sila dito sa bahay. Ang kukulit at ang iingay naman ng mga batang yun. Manang-mana sa nanay nila. Grabe ka naman, halatang hindi ka mahilig sa bata. Paano kung tayo naman ang magkaroon ng anak? Gugustuhin mo rin na mawala na lang kami sa buhay mo? Siyempre hindi no. Mahal kita. At kahit ilan pa magiging anak natin, tatanggapin at aalagaan ko sila. Si Nika kasi, hindi ko naman talaga minahal yun. Napilitan lang akong pakasalan siya noon. Kung talagang mahal mo ko, pumayag ka nang dito ako tumira. Sige, pero kakausapin ko muna ang pamilya ko. Sandali may tumatawag sa labas. Baka dumating na yung order natin. Bago ko makauwi ng bahay, tiniyak ni Kuya Allen na nakaalis na ang girlfriend niya.
Naabutan ko pa ang kapatid ko sa sala, pero hindi ko na lang siya pinansin. Tumuloy na ako sa kwarto at itinuloy ang pagtawag sa hipag ko. Mula kasi nang umalis silang mag-iina, hindi pa rin siya tumatawag. Hanggang ng mga oras na yun, hindi ko pa rin siya makontak. Nay, tumawag na po ba sa inyo si Ate Nika? Hindi pa nga eh. Nagtatampo na nga ako. Nangako siya na tatawag sa atin kapag nandun na sila. Pero hanggang ngayon wala pa ring tawag. Namimiss ko na nga ang mga apo ko eh. Gusto ko na marinig ang malalambing nilang boses. Nabanggit po dati ni Ate Nika na malayo daw sila sa bayan. Hindi kaya mahina ang signal sa lugar nila? Maaari din. Pero sana naman gumawa siya ng paraan. Iniisip ko nga eh baka dahil sa galit niya. Pati tayo gusto na rin yan tanggalin sa buhay nila. Hindi po maaari, Nay. Kadugo natin ang mga anak niya. Hindi pwede na basta na lang nila tayong kakalimutan. Tsaka, kilala ko si Ate Nika. Hindi niya magagawa ang iniisip niyo. Wala na kasi kung maisip na dahilan para hindi niya tayo kontakin eh. Kaya po lagi ko siyang tinatawagan eh. Baka nga po wala lang signal. Sana naman eh. Walang masamang nangyari sa kanilang mag-iina. Bakit ba kasi kailangan yung mag-aksaya ng panahon sa babaeng yun? Umulis na nga eh. Ibig sabihin, ayaw niya nang mapabilang sa pamilya natin. Pwede ba, kuya? Hindi ka kasali sa usapan namin ni nanay. Huwag ka nang makisali dahil wala ka namang magandang sasabihin. Eh kung ayaw mo palang makisali ako sa usapan ninyo, sana hindi kayo dito nag-uusap para hindi ko naririnig. Eh dapat ikaw ang umalis para hindi mo marinig ang pag-uusap namin ng inay. Bastos ka talaga eh, no? Hindi mo na ako ginalang. Baka nakakalimutan mo. Mas matanda ako sa'yo. Hindi ko naman yun nakakalimutan eh. Yun nga lang, kahit mas matanda ka sa akin, nakakalimutan mo kung paano magpakatanda. Hanggang ngayon kasi isip bata ka pa rin eh. Ano sabi mo? Tama na yan! Pareho kayong bastos! Hindi niyo na ako ginalang. Sa harapan ko pa mismo kayo nagtatalo. Ano ba ako sa bahay na to? Tau-tauhan ha? Konti na lang. Bibinggo ka na talaga sa akin, Zane. Katulad ni Ate Nika, matagal na rin akong napuno sa'yo. Kung lagi mo na lang kakampihan ang babaeng yun, punta mo siya sa kanila. Magsama kayo. Kung pwede nga lang na hilingin na siya na lang ang maging kapatid ko kaysa sa'yo eh. Ginawa ko na. Ito ang 2 kutsilyo. Magtig-isa na kayo. Total naman ayaw niyong paawat. Magpatayan na lang kayo. O bakit ayaw niyo tong hawakan? Makaalis na nga. Kahit kailan talaga, walang katahimikan sa bahay na to. Pasensya na po kayo, Nay. Hindi ko na naman napigilan ang sarili ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa inyong dalawa. Eh dapat po siguro, bumukod na lang siya para matuto siya sa buhay. 30 na kasi siya eh. Nakapisan pa rin sa atin. Kayo pa ba nahiwalay na sila ng asawa niya? Hindi na aalis ang kuya mo rito. Sa tingin ko po, hindi rin makakatagal si kuya na walang babae sa tabi niya. Alangan namang dito niya patirahin. Sa totoo lang eh, meron na nga siyang ipinakilala na bagong girlfriend sa akin. Ha? Kapal talaga niya? 1 buwan pa lang umaalis ang mag-ina niya. Nagdala na siya ng babae rito. Sabi ko nga hanggat kasal sila ni Nika, mananatiling kabit ang babaeng yon. 2 buwan din ang lumipas bago namin nakontak si Ate Nika. Binagyo daw ang lugar nila at nawalan ng signal ang cellphone niya. Nakahinga naman kami ng maluwag pagkatapos niyang ipaliwanag ang nangyari. Kahit hindi humihingi ang hipag ko, nagpadala pa rin ako ng pera sa kanya. Ramdam ko sa boses niya ang labis na pasasalamat sa akin. Parang naiiyak pa nga siya. Ay, salamat naman at nasa mabuti silang kalagayan. Eh bakit kaya ang tagal bago niya tayo kinontak? Eh sana natulungan natin sila. Kilala niyo naman po si Ate Nike. Hindi yun basta hihingi ng tulong sa atin. Kahit sana sa mga bata man lang. Masyado rin kasi siyang ma-pride eh. Pinadalhan ko naman po siya, Nay. Kaya wag na kayong mag-alala. Salamat naman kung ganon. Medyo naiibahan nga lang ako sa boses ni Ate Nika.
Bakit mo naman nasabi yan? Kasi parang ang lamig ng boses niya eh. Baka ganun lang talaga ang boses niya kapag sa cellphone. Siguro nga po. Si Kuya Allen kaya, kung hihingan nyo magbibigay kaya yun sa mag-iina? Malabo yung sinasabi mo. Nung nandito pa nga mag-iina niya hindi na siya nagbibigay, ngayon pa kaya. Lalo't meron na siyang bago. Bumalik po ba ulit dito yung kabit niya? Oo no, ilang beses din niyang dinala rito. Sayang hindi ko naabutan. May pamukha man lang sana kung anong klaseng babae siya napapatol sa may asawa. Zane, hayaan mo na lang ang kuya mo sa pakikipagrelasyon niya. Ayoko na lagi na lang kayong nag-aaway. Ayaw niya kasing magtino eh. May karma din ang ginagawa niya kay Nika. Ipaubayan na lang natin sa taas ang lahat. Sige po, Nay. Hindi na po ako makikialam sa kanya. Maiba nga po pala ako. Si tatay po ba wala bang balak umuwi dito sa atin? Aba, nawili naman na siya sa bahay ng kapatid niya. Nakausap ko nga pala nung isang araw. Dun daw muna siya. Tutal naman daw wala na dito ang mga apo. Nalulungkot din ang tatay mo Baka daw magkasakit lang siya rito. Kung wala lang akong trabaho dito, mas gusto ko na rin sumunod kay tatay. Sigurado na tahimik dun. Pangarap ko talagang tumira sa probinsya Ang totoo niyan niyayaya na niya ako umuwi roon. Inaalala ko naman kayong magkapatid. Baka kapag wala na ako dito tsaka kayong magpatayan. Basta po mag-iipon lang ako at saka natin sundan si Itay. Makakaipon ka naman talaga dahil masinop ka kumpara sa kuya mo. Magbihis nga po pala kayo, Nay. Sa labas tayo kakain. Para po kahit papano hindi kayo malungkot. Pag uwi ko naman malungkot pa rin. Maaalala ko pa rin ang mga apo ko. Kahit panandalian nga lang po, makalimutan niyo siya. O sige, mag-aayos na ako. Minsan pag uwi ko galing trabaho, naabutan ko ang isang matangkad na babae. Sexy manamit at may kulay ang buhok. Malaki ang pagkakangiti niya sa akin. May kutob ako na siya ang kabit ni Kuya Allen. Hindi ko ginantihan ng ngiti niya. At nanatiling blanko ang ekspresyon ng mukha ko. Hi! Ikaw siguro si Zane, ang bunsong kapatid ni Allen. Ako nga pala si Eunice, ang girlfriend ng kuya mo. Nasaan nga pala si Inay? Lumabas siya sandali. Saan siya nagpunta? Kanina pa ba siya nakaalis? Kani-kanina pa. Baka pabalik na rin siya, bumili lang ng ulam. Ulam nino? Ulam natin lahat para sa hapunan. Babe, si Inay ba ang kausap mo? Zane, dumating ka na pala. Hindi mo ba nakasalubong si Inay sa labas? Hindi Ano nga palang ginagawa ng babaeng yan dito? Ano kasi, Zane, mula ngayon dito natitira si Eunice. Magsasama na kami. Paano ang gastusin nyo? May trabaho naman ako Siyempre, akong bahala. Bakit? Akala mo ba iaasa ko sa'yo? Mabuti na yung malinaw. Dahil nung nandito pa si Ate Nika, kami lang naman ang naghahati sa gastusin dito sa bahay. Huwag mo na nga banggitin pa ang pangalan ng babaeng yun. Mahiya ka naman kay Eunice. Hindi ba dapat siya ang mahiya? Aba, alam naman niya siguro na pamilyado kang tao. Daig pa niyang mauubusan ng lalaki Zane, hindi naman ako nandito para makipag-away sa'yo. Kung hindi mo ako matatanggap, aalis na lang ako. Zane naman, huwag ka na makialam sa relasyon namin. Kay nanay nga, ayos na si Eunice Tanggapin mo na lang na dito na siya titira. Wala naman talaga akong pakialam sa inyo. Basta wag lang kayong maging pabigat dito sa bahay. Hindi ko na hinintay na makasagot ang isa man sa kanila. Iniwan ko na sila at saka ako pumasok sa kwarto ko. Hindi rin ako sumabay sa kanila sa hapunan. Pinuntahan naman ako ni Inay at kinumusta ang maghapon ko. Dinalhan na rin niya ako ng hapunan. Ayos naman po sa trabaho. Ang hindi ayos, ang nadatnan ko dito sa bahay. Pasensya ka na anak ha. Wala na ako nagawa dahil dumating na dala na ang mga gamit ng babae Binigyan ko naman sila ng mga kondisyon kapag dito sila tumira. May trabaho naman kasi si Kuya Bakit dito pa talaga siya nagsusumiksik?
Sana umupa na lang sila. Siguro nangihinayang din ang kapatid mo. Lalo't hindi biro ang umupa ngayon. May trabaho po ba yung babae? Sabi ng kuya mo dati daw meron. Ngayon naghahanap daw. Sana naman habang nandito siya, tulungan niya kayo sa gawaing bahay. Malalaman natin sa mga susunod na araw kung may kusa ba siya. Nako, huwag siyang tatamad-tamad talaga. Dahil kung hindi, malilintikan siya sa akin. Ikaw talaga. Kung makapagsalita ka, para ka namang tambay sa kanto Lalabas po talaga ang pagka-Amazona ko kapag ginalit nila ako. Ang mabuti pa kumain ka na lang. Baka gutom lang yan. Anay, nakausap ko nga po pala kanina si Ate Nika. Ano na pag-usapan nyo? Kumusta ang mga apo ko? Ayun, ayos lang naman daw po sila. Yung kapatid po niya na walang anak ang nag-aalaga habang nasa trabaho siya. Mabuti naman. Hindi ibang tao nag-aalaga sa mga apo ko. Isa pa yun sa inaalala ko Wala na kasi siyang nanay at ang tatay naman niya nakakulong. Kinukumusta nga po niya si Kuya Allen Tingin ko po mahal pa rin niya si Kuya sa kabila ng mga kalokohang ginawa sa kanya. Alam ko naman yun. Umaasa din ako na balang araw magbabalikan sila pero malabo na yata dahil nag-uwi na ng ibang babae ang kuya mo. Ayoko na rin po na magbalikan sila. Hindi na rin naman po magbabago si Kuya Kung nagawang makahanap ng ibang babae ni Kuya Allen, magagawa rin ni Ate Nika. Bala ko pong sabihin na sa kanya ang totoo kapag nagkausap ulit kami. Maiba nga pala ako. Ikaw ba wala pang ipapakilalang boyfriend sa amin? Ay naku Nay, wala pa po sa isip ko yan. Tuwing nakikita ko si Kuya, pakiramdam ko katulad lang din niya ang makikilala ko. Siyempre kikilatisin mo naman para hindi ka matulad sa hipag mo. At hindi dapat laging puso ang paiiralin. Oo naman po Nay, kaya siguro naging pihikan ako Ay, di bale, hindi naman ako nagmamadali Gusto kasi namin ng itay mo bago kami mawala sa mundong ito May sarili ka na rin pamilya. Nag-aalala rin kasi kami na maiiwan ka mag-isa. Buti sana kung maaasahan mo ang kapatid mo. Huwag po kayong mag-alala ng itay. Kaya ko pong pangalagaan ang sarili ko. Alam ko naman, mas malakas ang loob mo kaysa sa kuya mo. Sa ilang araw na pananatili ni Eunice sa bahay namin, ipinakita na niya agad ang tunay niyang kulay. Wala siyang alam gawin kundi ang matulog at kumain. Maghapon lang din siyang nanonood ng TV. Hindi man lang tumulong sa pagluluto, pero laging nauuna sa pagpunta sa hapagkainan. Hinahayaan lang naman ni Kuya Allen ang babae. Ang inay pa ang sinasabihan niya. Hayaan nyo na lang po si Eunice. Wala naman po siyang ginagawang masama sa inyo Kayong magkapatid kahit kailan hindi ko tinuruan na maging pabigat sa ibang tao. Hindi ko rin hinayaang makitira kayo sa ibang bahay na wala man lang ambag. Nagbibigay naman po ako Halos lahat na nga nasahod ko dito sa bahay na pupunta. Sa tingin mo kaya sapat ng ibinibigay mo? Aba sa babaeng yan lang napupunta. Ayoko lang na dumating ang araw na magreklamo na si Zane. Wala siyang karapatang magreklamo dahil bahay ko rin to. Pareho lang kami may karapatan. Bakit kasi ayaw magtrabaho ng babaeng yan Naghahanap naman po siya. Hindi pa nga lang natatawagan. Nung sinika pa ang nandito kahit kailan hindi umasta katulad ng Eunice na yan. Kahit pagod galing trabaho, tumutulong pa rin sa gawain. Hindi katulad ng babaeng dinala mo rito. Ultimo pinagkainan ako naguhugas. Pagsasabihan ko na lang siya. Sana naman siya na rin maglaban ng mga damit ninyo. Huwag na kamong ihalo sa marurumi naming damit ng kapatid mo. Kilala mo naman na masela ng kapatid mo pagdating sa mga damit niya Oo na po. Puro ka na lang oo. Hindi ka naman kumikilos. Tama na nga, Nay. Baka dumating na si Eunice, marinig pa kayo. Ako pa ba ang mahihiya sa kanya, ha? Kaya nga po, pagsasabihan ko na lang mamaya. Allen,
Hanggat maaari ayoko nagtatalo tayo. Sana naman ayusin mo na ang buhay mo. Hindi ako laging nandito para sa'yo. Inaayos ko naman eh. Nagpapakatino na ako. Puro na lang ako trabaho at bahay. Hindi na ako nakikipagbarkada. Ay, mabuti naman kung ganon. Para din naman kasi sa'yo ang sinasabi ko eh. Alam ko naman po yun. Kahit pinagsabihan na ni inay ang kapatid ko, wala pa rin pagbabago sa girlfriend niya. Hanggang isang araw nawalan ng trabaho si Kuya Allen. Wala akong pagpipilian kundi akuin lahat ng gastos sa bahay. Nangako naman siya kay inay na maghahanap agad. Pero isang buwan nang nakakalipas, wala pa rin siyang trabaho. Pagkain ba yung dala mo? Kanina pa kasi ako nagugutom eh. Teka, kukuha na ako ng plato. Hindi ba kayo nagluto? May pagkain naman dyan ah. Ubos na ang pagkain. Wala na ring laman yung ref natin. Ha? Nung isang linggo lang ako namili ah. Mamili ka na lang ulit. Kapag kasi nandito lang sa bahay, wala talaga mapagtutuunan kundi yung kumain. Binuksan ko nga ang ref. Nakapatay yun at walang laman kahit malamig na tubig. Tiningnan ko rin ang cabinet kung saan namin inilalagay ang grocery. Ni isang delata wala na rin. Nang balikan ko ulit si Eunice, nakita ko siyang nilalantakan na ang dala kong pagkain. Hindi man lang hinintay o tawagin man lang ang mga kasama sa bahay. Ako lang kasi ang nagtatrabaho sa bahay na to. Sana naman matuto kayong magtipid. Paano yan? Matagal pa ulit ang sahod ko. Nabanggit ng kuya mo na malaki daw ang sahod mo kumpara sa kanya. Ano kung mas malaki ang sahod ko sa kanya? Inaabuso nyo naman. Grabe ka naman magsalita. Parang pagkain lang pinagdadamot mo pa. Hindi ka pa rin kasi marunong mahiya eh. Hindi ka na nga gumagawa dito sa bahay. Palamunin ka pa. Mabuti pa umalis ka na lang sa bahay namin. Wala kang karapatan na paalisin ako dito. Tanging si Allen lang ang pwedeng magpaalis sa akin. Mabuti pang kayo na lang ang umalis sa bahay na to. Anong kaguluhan to? Dinig na dinig sa labas ang boses niyo ah. Allen, mabuti nandito ka na. Pinapalayas na ako ng kapatid mo. Hoy Zane, anong karapatan mo para paalisin si Eunice dito? May karapatan ako. Lalo't ako ang nagtatrabaho dito. Kayong dalawa parehong pabigat sa akin. Naghahanap naman kami ng trabaho. Sadyang malas lang at hindi kami natatawagan pa. Hindi kaya karma na yan sa inyo? Hindi naman totoong karma eh. Mahirap lang talaga maghanap ng trabaho ngayon. Siguro, dapat nyo na rin malaman ang kalagayan ko. Buntis ako. Ano? Wala na nga kayong trabaho. Nagbuntis ka pa talaga? Sinong gusto mong bumuhay dyan? Ako? Biyaya to ng Diyos. Baka nga ito pang magdala ng swerte sa bahay na to. Ang lakas naman ng loob mong banggitin ang pangalan ng Diyos. Ikaw kuya, bilisan mo nang maghanap ng trabaho ah. Huwag ka nang mamili. Baka ultimo pagpapacheck up sa akin yung pahingin. Pakiramdam ko mas dumoble ang pagod na nararamdaman ko ng mga sandaling yon. Iniwan ko na lang sila at nagkulong ako sa kwarto. Totoo bang buntis ka? Oo, kanina ko lang nakumpirma. Bakit parang hindi ka masaya? Masaya naman, kaya lang maggastos magkaroon ng anak. Hindi ko nga alam kung kailan ako matatawagan ng mga inaplayan ko eh. May trabaho naman ang kapatid mo ah. Pamangkin niya to kaya sigurado na hindi rin niya matitiis. Nakita mo naman kung gaano kamaldita ang kapatid ko. Sana nga maawa siya sa atin. Gamitin natin ang inay mo para kausapin niya ang kapatid mo na tulungan tayo. Oo nga no. Sige, pagdating ng inay, kakausapin ko siya agad. Kinausap nga ni Kuya Allen ang inay namin. Habang sinasabi niya ang tungkol sa pagdadalang tao ni Eunice. Para namang maamong tupa na nakaupo sa sofa ang babae. Pinaglipat-lipat naman ni inay ang tingin niya sa dalawa. Ay, alam niyo namang mahirap ang buhay ngayon. Hindi man lang kayo nag-ingat. Wala na po tayong magagawa pa. Nandyan na po yan eh. Oo nga. Kaya lang malaking pasanin naman sa kapatid mo. Kaya nga hindi pa siya nag-aasawa dahil alam niya
kung gaano kabigat ang responsibilidad ng pagkakaroon ng pamilya. Tapos ipapasa niyo naman sa kanya ang gastusin sa pagbubuntis ni Eunice. Pansamantala lang naman po. Hindi naman ako tumitigil sa paghanap ng trabaho eh. Nay, wala naman po sa plano namin ang mag-anak agad. Kaya lang po, naniniwala ako na biyaya po ito sa amin kahit dumating po siya sa mahirap na sitwasyon namin. Sang-ayon naman ako na biyaya ang sanggol na yan. Kaya lang hindi kasi natin maaaring ipasagot kay Zane. Nakikiusap naman po ako sa inyo. Hindi ko naman po kakayanin na ipalaglag itong anak. Sus Mariosep, hindi ko naman sinabi na ipalaglag mo yung sanggol sa sinapupunan mo eh. Basta sama-sama tayo. Magagawan din natin ng paraan kung paano makaraos. Salamat po, Nay. Eh kung wala pa rin pong tumawag sa akin, kahit sa construction, papasukin ko na. Ang mahalaga po, makapagbigay ako ng panggastos dito sa bahay. Ang sakit na po kasi magsalita ni Zane eh. Unawain mo na lang ang kapatid mo, napapagod din yun eh. Kakausapin ko rin siya. Nag-aalala din po ako na baka lagi niyang awayin si Eunice. Baka makuna naman po siya. Hindi yung gagawin ni Zane. Lalo't alam niyang pamangkin din niya ang magiging anak ninyo. Sana nga, Nay. Pakibantayan niyo na lang si Eunice kapag wala ako dito sa bahay. Oo naman, kaya ng pag-aalaga ko doon kay Nika. Aalagaan ko rin siya. Maraming salamat, Nay. Pasensya na kayo kung pabigat kami, ha. Alam mo naman na hindi kita matitiis eh, kahit madalas na pasaway ka. Nang araw na yun, kahit masama ang pakiramdam ko, pumasok pa rin ako sa trabaho. Pakiramdam ko kasi mas lalo ako magkakasakit kung pipirmi lang ako sa bahay. Pagdating, naabutan ko pang nagtatawanan sina Kuya Allen at Eunice sa sala. Hindi ko na lang sila pinansin. Basta na lang akong pumasok sa loob ng kwarto. Nagbihis lang ako ng pambayat na higa na pagkatapos. Ilang sandali pa pumasok si Inay. Handa na ang hapunan, Iha. Oh, bakit nakakumot ka? Masama ba ang pakiramdam mo, ha? May lagnat lang po ako, Nay. Teka, ikukuha kita ng gamot. Huwag na po. Uminom na ako kanina. Ipapahinga ko na lang po to. Siguro kaninang umaga pa masama ang pakiramdam mo, no? Iba na kasi ang boses mo eh. At napansin ko na matamlay ka. Pagising pa lang po kanina, masama ng pakiramdam ko eh. Dapat pala hindi ka muna pumasok sa trabaho. Nagpahinga ka na lang sana dito sa bahay. Naku, Nay. Kaya nga po ako pumasok na lang sa trabaho eh. Baka lalong lumala lang ang sakit ko rito. Kinausap nga ako nung dalawa. Buntis pala si Eunice. Kaya pala napansin ko ang takaw niya eh. At wala nang ginawa kundi matulog. Wala na tayong magagawa kundi tanggapin na lang. Biyaya pa rin yun na may kapal. Wala po akong pakialam na sa kanila. Huwag lang nila sa akin ipapasagot ang gastos sa magiging anak nila. Ako na ang nakikiusap sa'yo, pansamantala lang naman eh. Gumagawa naman ng paraan ng kuya mo para makahanap agad ng trabaho. Wala na nga kasing parehong trabaho eh. Nagdagdag pa ng isang palamuning katulad nila. Zane, huwag ka nga magsalita ng ganyan. Totoo naman po kasi. Nay, ako nga ang lahat ng sumasagot sa gastusin dito. Pati ba naman yun sa akin ni Papa Ako? Naiintindihan ko na pagod ka na. Pero kapatid mo pa rin ang kuya mo. Walang ibang dadamay sa kanya kundi ikaw lang. Bigyan natin siya ng pangalawang pagkakataon na magbago. Ayoko pong mangako. Tutulong lang ako sa abot ng makakaya ko. Alam ko na hindi mo sila matitiis. Mas nangingibabaw pa rin sa'yo ang kabutihan. Huwag niyo na nga po akong bulahin. Nagsasabi lang naman ako ng totoo eh. Sino pa ba ang masigit na nakakakilala sa'yo kundi ako? Oo na po, Nay. Ikukuha na kita na makakain mo, ha? Wag na po, Nay. Busog pa po ako. Nagmerienda kasi ako kanina dahil uminom nga ako ng gamot. O sige,
Pagkatapos kong kumain ay babalik ako. Ikukuha rin kita ng palangganita na may tubig para mapunasan kita. Magpahinga ka na muna ha. Kahit naiinis pa rin ako kay Kuya Allen at Eunice, hindi maiwasang lumambot na rin ang puso ko dahil kay inay. Mula noon at hanggang ngayon, maalaga pa rin siya kapag may sakit kaming magkapatid. Dahil sa sama ng pakiramdam, unti-unting bumigat ang talukap ng mga mata ko. Hanggang tuluyan akong makatulog. Nay, nakausap niyo na ba si Zane? Oo, wag niyo muna siyang aabalahin ha. Dahil may sakit ang kapatid mo. Kaya pala ganun ang itsura niya kanina. Pumayag na ang kapatid mo. Sana naman maging mabait ka sa kanya. Alam ko naman kasi na kaya niya. Nagdadamot lang kasi siya. Kung gusto man niya magdamot, karapatan niya yon. Dahil pera naman niya yon. Hindi niyo naman kami tinuruan na maging madamot eh. Oo nga. Pero hindi ko rin kayo tinuruan na maging irresponsable. Ako na naman ang nakita ninyo. Sa inyo kasi magkapatid, si Zane ang mas nakakaawa. Mula kasi noon siya na ang masigasig sa pagtulong sa pamilya natin. Oo na po, si Zane na ang pinakamabait na anak niyo. Kita mo yung mga sagot mo. Pasensya nanay, hindi na mauulit. Sabihan mo rin si Eunice na matutong makisama. Hindi naman kayo talaga legal na mag-asawa eh. Kahit ako, napapagod na rin siyang pakisamahan. Ang tamad niya mula nang dumating siya dito sa bahay. Lagi ko naman siya sinasabihan eh. Kaso nga, buntis siya ngayon. Sana pagpasensyahan nyo na lang kung medyo tamad. Ano pa nga ba? Sige na, at pupuntahan ko ang kapatid mo. Doon ako sa kwarto niya matutulog para mabantayan siya. Kinabukasan, minabuti kong magpahinga na muna. Buong maghapon lang ako nagkulong sa kwarto. Nakausap ko rin ang hipag ko. Pinag-usapan namin si Eunice. Sinabi ko na rin kasi na buntis ang babae para hindi na siya umasa. Nagulat ako sa kanyang revelasyon tungkol sa babae. Napasukan pa ako ni inay na tulala habang nakasandal sa higaan ko. Kumusta na ang pakiramdam mo? Ayos na po, Nay. Dinalhan na kita ng merienda. Hindi ka kasi lumalabas ng kwarto mo eh. Ayoko lang pong masira ang araw ko. Umalis kanina ang dalawa hanggang ngayon hindi pa rin bumabalik. Magpapa-check up daw kasi si Eunice. Nakausap ko nga po pala si Ate Nika. Alam niyo po ba na kaibigan niya si Eunice? Ha? Talaga? Ganun ka-traidor ang babaeng yun. Lalo tuloy bumigat ang loob ko sa kanya. Galit na galit nga si Ate Nikki. Lalo't nalaman niya na buntis pa. Pareho silang walang delikadesa. Bagay nga talaga sila ni Kuya na magsama. Ano pang napag-usapan ninyo ni Nika? Gusto niyang magsampa ng kaso. Alam niyong may laban siya dahil kasal sila ni Kuya. May mga ebidensya rin siya na may relasyon na ang dalawa kahit nung nandito pa siya nakatira. Bakit kailangan pa niya maghabol ngayon? Siya naman ang kusang umalis dito sa bahay. Tsaka buntis na si Eunice, baka mapano ang kaibigan niya. Sinabi ko nga po pero parang masama din ang loob niya sa atin. Tinanggap kasi natin ang babaeng yun dito Para na ring lumalabas na kinukonsinti natin si Kuya. Tama rin naman si Nika kaya lang nandito na. Alangan naman na palayasin natin si Eunice dito sa bahay. Naawa nga po ako kay Ate Nikki. Alam kong mahal pa rin niya si Kuya. Kung talagang mahal niya ang kapatid mo, sana hindi siya umalis. Ipinaglaban niya ang karapatan niya bilang asawa. Pinipigilan ko naman siya noon Hindi naman po natin masisisi si Ate Nika dahil nakakapuno na rin naman ng mga ginagawa ni Kuya. Alam ko naman at naiintindihan ko siya. Kaya lang wala na siyang magagawa pa. Kahit maghabol siya, hindi na rin makikipagbalikan sa kanya ang kapatid mo. Gusto lang niya siguro makaganti sa ginawa sa kanya. Lalo lang kamong gugulo ang sitwasyon kung gaganti pa siya. Kakausapin ko na lang po siya sa susunod. Paliliwanagan ko na lang po. Nasasaktan pa siya ngayon kaya hindi yun makikinig. Nasa sala ako nung dumating ang dalawa. Nagtatawanan pa sila nang pumasok sa loob ng bahay.
Bigla silang sumeryoso na makita ko. Hindi ko na rin naman napigilan na kumprontahin sila. Magaling ka na ba, Zane? Oo. Mabuti naman makakapasok ka na sa trabaho bukas. Kausap ko kanina ang kaibigan mo. Ha? Sinong kaibigan? May nagpunta ba dito kanina habang wala kami? Si Ate Nika ang tinutukoy kong kaibigan mo. Akala mo siguro hindi namin malalaman ng inay, no? Wala na naman kami ni Nika eh. Hindi naman yun ang issue eh. Kundi yung inahas mo ang asawa ng kaibigan mo. Siya naman na may kasalanan kung bakit bumaling sa akin si Allen eh. Marami na siyang naging pagkukulang. Kaya sinamantala mo naman ang pagkakataon. Kahit ano pa ang sabihin mo, kami na ng kuya mo. Wala na siyang magagawa pa. Magkakaanak na rin kami ng kapatid mo. Tingnan natin kung makapagyabang ka pa. Oras na magsampa ng kaso si Ate Nika. Ano? Magsasampa siya ng kaso? Narinig mo naman ang sinabi ko, di ba? Baka naman nananakot ka lang. Nakausap mo ba siya? Lagi kaming nag-uusap ni Ate Nika. Allen, gumawa ka ng paraan. Ayokong makulong. Dapat kasi, bago nyo siya pinagtaksilan, iniisip nyo muna na may masasaktan kayo. Tumigil ka na nga. Alam mo naman na buntis si Eunice eh. Tinatakot mo pa lalo. Kapag may nangyaring masama sa akin, walang dapat sisihin kundi ikaw. Huwag mo akong pinagbabantaan. Baka nakakalimutan mo kung sino ang nagpapakain sa inyo rito. Wala ka nang ginawa kundi manumbat. Hintayin mo na magkaroon ako ng trabaho. Ni piso, wala kang mahihingi sa akin. Hindi ka nga makahanap-hanap ng trabaho dahil kinakarma ka na. Kaya huwag kang mayabang. Hindi ka ba talaga titigil, ha? Baka gusto mong hilahin ko yung dila mo nang matigil na yung katabilan mo. Subukan mo! Tatapusin ko na rin itong pagsuporta ko sa inyo. Hayaan mo na nga siya. Tara na muna sa labas para lumamig ulo mo. Mabuti pa nga. Malapit na akong mapuno sa'yo, Zane, ha? Konting-konti na lang talaga. Kahit naiinis pa rin ako sa dalawa alang-alang kay inay, nagtitiis akong pakisamahan sila at ibigay ang mga pangangailangan nila. Minsan maaga akong umuwi. Hindi agad napansin ni Eunice na nakatayo ako sa sulok. Nakita kong may dala siyang isang pack ng napkin. Agad ko siyang sinundan sa kwarto nila at naabutan ko pang magpapalit sana. Kitang-kita naman ang pamumutla sa mukha niya. Hindi ka lang pala mga agaw. Manloloko ka pa! Zane, hayaan mo ako magpaliwanag. Nagkamali lang naman ako eh. Balak ko naman sabihin sa inyo eh. Sinungaling! Masahol ka pa sa manggagansya! Ang kapal ng mukha mo! Ano nangyayari rito? Bakit kayo nag-aaway? Nay, si Zane po kasi. Zane, ano na naman ba to? Di ba nag-usap na tayo tungkol sa bagay na to? Alam ko po na nag-uusap na tayo. Pero manloloko ang babaeng yun eh. Mabuti pa, palayasin nyo na siya. Ano bang sinasabi mo riyan? Buntis si Eunice, baka mapano siya? Hindi po siya buntis. Niloloko lang tayo ng babaeng yan. Hayan ang ebidensya oh. Eunice? May buwanang dalaw ka? Bakit mo to nagawa sa amin? Naging maayos ang trato ko sa'yo at inalagaan kita. Sabi mo, 4 na buwan na yung ipinagbubuntis mo. Paano mo ipapaliwanag yan? Tagal mo na kaming niloloko. Kahit hindi ako totoong buntis, wala kayong karapatan na paalisin ako dito. May karapatan si Allen sa bahay na to at siya lang ang pwedeng magpaalis sa akin. Ang kapal talaga ng mukha mo! Aray ko! Ang buhok ko! Bitiwan mo akong babae ka! Isusumbong kita kay Allen! Tama na! Tumigil na kayong dalawa! Bitawan mo na siya, Zane! Walang kwentang patulan ng mga katulad niya! Umalis ka na kung ayaw mong ipadampot kita sa pulis! Halika na, anak. Hayaan mo ang Kuya Allen mo ang magpaalis sa kanya rito. Siguradong magagalit din ang kapatid mo oras na malaman niyang niloko lang tayo ng babaeng to. Kung gusto niyo akong ipapulis, dapat kasama si Allen. Noon pa, alam niyang hindi ako buntis. Ginawa lang namin to para makalibre kami dito sa bahay. Ang sama niyo! Mga manloloko! Ano bang klaseng pagpapalaki ang ginawa sa'yo ng mga magulang mo, ha? Sa tingin mo kaya ikatutuwa nila ang ginagawa mong to?
Paano ko pa malalaman matagal na sila nabubulok sa ilalim ng lupa? Pagbabayaran mo to! Kayo ni Kuya Allen! Hinila na ako ni inay palabas ng kwarto. Napansin kong namumutla siya kaya agad akong kumuha ng isang basong tubig at saka pinainom sa kanya. Nang kumalma na siya, nagpalakad-lakad siya sa sala habang hinihintay si kuya. Nang dumating ang kapatid ko, sinalubong siya ng sampal ni inay. Natulala lang si kuya. Kahit ako nagulat sa ginawa ni inay. Paano mo kami nagawang lokohin, ha? Ganyan ba kita pinalaki? Hindi ko po alam ang sinasabi niyo. Huwag ka na magmaang-maangan pa. Alam ko nang hindi buntis si Eunice. Nahuli siya ng kapatid mo. Mabait pa rin talaga ang Diyos sa amin. Hindi niya hinayaan na matagal mo pa kaming maloko. Nay, hayaan niyo naman po ako magpaliwanag. Ano pang paliwanag ang sasabihin mo, ha? Patawarin niyo ako kung sumang-ayon ako sa plano ni Eunice. Wala na po kasi ako maisip na paraan para hindi niyo siya paalisin dito sa bahay eh. Bakit kasi pilit siya nagsusumiksik sa pamilya natin? Matapang pa siya na hindi namin siya pwedeng palayasin. Wala na ba talaga siyang natitirang kahihiyan, ha? Kakausapin ko na lang po siya na baguhin ang ugali niya. Ilang beses mo na yan sinasabi. Hanggang ngayon hindi pa rin siya nagbabago. Ang layo talaga ng ugali niya kay Nika. Ang asawa mo kahit kailan hindi ako binigyan ng sama ng loob. Ang hirap niyo rin kasing pakisamahan eh. Lalo na yang si Zane. Sinali mo na naman ako. Kayo itong may problema ng babaeng yon. Kayo itong nanloko sa amin. Tapos ako pa rin ang sisisihin mo. Mabuti pa umalis na kayo ng babaeng yun dito sa bahay. Saan naman po kami pupunta? Hindi ko na problema yon. Hindi po ako aalis. May karapatan din ako rito. Ipagpipilitan mo talaga yan, ha? Sige, kami na lang ang aalis ng kapatid mo. Nay, hindi niyo naman kailangan gawin to. Teka lang po. Huwag muna kayo umalis. Pag-usapan muna natin to. Kapag may masamang nangyari kay inay, walang dapat sisihin kundi ikaw at ang kabit mo. Sinundan ko si inay sa kwarto niya. Nakita kong nahihirapan siyang huminga. Hinagod-hagod ko pa ang likod niya at hindi muna iniwan. Kinausap naman ni Kuya si Eunice. Bakit kasi hindi ka nag-iingat eh? Huwag mo na akong sisihin, hindi ko naman sinasadya na mahuli ako ng kapatid mo. Galit na galit sila sa atin. Kaya mo ba silang harapin? Oo naman, hindi ko naman ikamamatay na araw-araw kung makita ang mga pagmumukha nila. Konting respeto naman, pamilya ko pa rin sila. Kaya lagi kang nakukumpara kay Nika eh. Huwag mo nga mabanggit ang pangalan ng babaeng yon. Kaya hindi ko rin magawang mapalapit sa nanay mo at kapatid mo eh. Lagi na lang ikinukumpara sa akin ang babaeng yon. Na siyang legal mong asawa, nanay ng mga anak mo, mabait at mabuti at kung ano-ano pa. Sinika pa lang gusto nila eh, edi sundan nila sa kung saang impyerno naroon ng babaeng yon. Gusto ni inay na umalis na nga tayo rito eh. Hindi ka naman siguro pumayag, no? Saan tayo pupulutin kapag umalis tayo? Sa kalye? Kung hindi tayo aalis, sila na lang daw ni Zane ang aalis sa bahay na to. Eh di umalis sila, mabuti nga para masolo na natin tong bahay. Hindi mo talaga ginagamit yung utak mo, no? Kahit masolo natin ang bahay na to, saan tayo kukuha ng panggastos? Alalahanin mo, may utang pa tayong dapat bayaran. Oo nga, pasensya ka na, nakalimutan ko eh. Anong gagawin natin ngayon? Magpapakumbaba siyempre, lalo ka na. Hindi yung ikaw pang matapang. Sige na, hihingi na ako ng sorry sa kanila. Dapat lang, dahil gutom mga abutin natin kapag nagkataon. Dahil sa sama ng loob nang tumawag si Ate Nika, sinabi ko lahat ng mga nangyari. Kung dati siya ang umiiyak kapag tumatawag, ngayon naman ako ang umiiyak. Sinabi ng hipag ko na huwag kami magtitiwala kay Eunice. Dahil tuso ang babae at magaling magmanipula. Nabanggit din niya na nakalaya na ang kanyang ama at siya na ang bahalang gumanti sa dalawa. Hindi ko tuloy maiwasan na kabahan. Pero hindi na ako nagtanong kung ano ang kanyang plano.
Nang sumunod na araw humingi sa amin ng dispensa si Eunice. Yumakap pa siya sa amin ni Inay. Wala naman kami naging reaksyon. Nag-uusap at kumikilos kami ni Inay na parang hindi siya nakikita. Nakausap ko po, Nay, si Ate Nika at ang mga bata. Hinahanap nga po kayo eh. Wala naman kayo dito sa bahay nung tumawag. Namimiss ko na nga ang mga apo ko eh. Malapit na nga pala ang birthday ni Shane. Ano daw ba ang plano niya? Maghahanda daw po sila kahit konti. Sagot daw po ng tatay niya ang panghanda. Iniimbita nga po nila tayo eh. Ang layo naman nila kasi eh. Bumalik na po sila sa dati nilang bahay. Malapit na po ulit sila sa atin. Talaga? Mabuti naman para lagi ko silang nadadalaw. Tama po ba ang narinig ko? Nakalaya na ang tatay ni Nika? At doon na ulit sila sa dati nilang bahay? Oo. Di ba sa iisang barangay lang naman kayo nakatira? Oo, pero matagal na akong hindi nakakauwi sa lugar na yon. Kapag pala bibili ka ng regalo sasama na rin ako. Para mabilhan ko rin ang mga apo ko. Sige po, Nay. Sa linggo po pwede na tayong mamili para makapamasyal na rin kayo. O sige, bihira naman akong lumabas Mawalang galang na ulit, dumating na kasi yung bill ng kuryente at tubig natin. Ipinatong ko sa ibabaw ng TV, baka kasi hindi nyo pa nakikita. Matagal pa kasi ang sahod ko. Tsaka ko na lang babayaran. Yung kuryente pwedeng sa susunod na bayaran pero yung tubig alam mo naman na kapag hindi nabayaran ngayong buwan, mapuputulan tayo. Muntik na nga tayong maputulan ng isang buwan Mabuti na lang napakiusapan ko yung tao. So wala pa nga akong sahod Anong gagawin ko? May panggala ka nga sa linggo Hindi ba pwede na unahin mo muna ang pagbabayad sa tubig natin? Total naman, atat kang bayaran. Di bayaran mo na muna. Ha? Wala naman ako maibabayad. Alam mo naman na wala akong trabaho. Yun naman pala Kaya wag mo akong madaliin. Nagmamalasakit lang naman ako Ayoko na mahirapan kayo. Iha, huwag ka na lang makialam sa bayarin dito sa bahay. Iwasan nyo na magtalo ng anak ko. Pasensya na po, Nay. Ito na nga muna ako sa kwarto, Nay. Magpapahinga na muna ako. Bigla kasing uminit ang ulo ko Pasensya na, Zane ha. Nasira ko pa yata araw mo. Ikaw naman kasi sinabihan na kita na wag na lang papansinin si Zane. Para kasing nananadya kang galitin ng anak ko Hindi naman po yun ang intensyon ko Wag mo na lang sanang uulitin ha. Mabait ako pero hindi ang anak ko. Halata naman po sa kanya. Alam ni Inay na kinakapos na rin ako sa pera. Maliban kasi sa gastusin sa bahay, nagpapadala rin ako kay tatay sa probinsya. Kahit naman nandito siya, ako lahat ang sumasagot ng mga kailangan nila. Dasal ko lang na sana malampasan namin ng mga pagsubok sa amin ni Inay. Nandito na ako. Anong ulam natin? Wala pa Meron dyan, sinaing pa lang. Hindi pa ba nakakapagluto si Inay ng ulam? Kanina pa siya umalis, ang sabi lang may pupuntahan. Hanggang ngayon wala pa rin kahit si Zane hindi pa dumarating. Palagay ko magkasama silang dalawa. Baka nga magkasama sila. Mauna na tayong kumain. Magbukas ka na lang dyan ng delata. Patawa ka, wala nga laman ang cabinet nyo Baka pwedeng umutang muna tayo sa may tindahan. Sinubukan ko ng mangutang, nagalit pa sa akin ang may-ari. Kay Zane daw natin inililista, hindi naman daw alam ng kapatid mo. Siguro sinabihan sila ng kapatid mo. Pambihira naman yang si Zane. Parang walang pakialam Heto pa, hindi pa niya binabayaran ang bill ng tubig natin pero balak nilang gumala ng nanay mo sa linggo. Sasabihan ko na lang mamaya pagdating. Hindi pwedeng ginagawa niya sa atin. Parang hindi siya pamilya. Hindi rin maganda kung sumagot. Kahit maayos naman ako nakikipag-usap sa kanya. Napupuno na rin ako nagtitimpi lang talaga ako. Humanda siya sa akin kapag nagkatrabaho ako. Lahat ng trato niya ibabalik ko sa kanya. Konting tiis na lang. Makakahanap rin ako ng trabaho. Ang tagal mo nang sinasabi yan, hanggang ngayon wala ka pa rin nahahanap. Baka nga totoong sinasabi ng kapatid mo. Karma na yan sa'yo. Isa ka pa Nagpapaniwala ka naman sa karma. Hindi totoo yun. Teka, lalabas muna ako. Susubukan ko manghiram kahit 50 sa mga tropa ko rito. Bakit ka umiiyak? Naaawa lang kasi ako sa kalagayan natin Kasalanan ito ng kapatid mo.
Tahan na. Kaya nga pagsasabihan ko siya eh. Hindi pwede ang ginagawa niya sa atin. Para tayong laging namamalimos eh. Kung pwede ko nga lang sungalingalin ang uso niya, ginawa ko na eh. Makakaganti ka rin sa kanya balang araw. Ginabi na kami ni inay sa pag-uwi. Tinawagan ko kasi siya kanina. At sinabing samahan ako sa isang despedida ng kaibigan na kilala rin niya. Pagdating namin, nasa sala ang dalawa at hindi maipinta ang mga muka. Hindi ko nilang sila pinansin at tumuloy na ako sa kwarto. Bakit ngayon lang kayo? Para kayong walang kasama sa bahay ah. Hoy! Huwag mo kong gamitan ng ganyan tono, ha? Hindi na naman kayo mga batang musmos para samahan dito. Oo nga po, pero kanina pa kami nagugutom. Wala man lang kayong iniwan na pambili ng ulam? Pati ba naman uulamin ninyo, hindi pa kayo makadiskarte? Sinubukan ko naman po pero wala kami makuhanan. Kahit sa tindahan ayaw na kaming bigyan. Eh paano, pati bisyo nyo, ang kapatid mo ang nagbabayad? Mahiya naman kayo. Bakit kasi hindi kayo maghanap ng trabaho para hindi kayo maging palamunin dito? Wala akong pakialam kung palamunin man kami dito. Obligasyon nyo kami dahil dito kami nakatira. Bastos! Kailan ka pa natutong sigawan ako, ha? Dahil ba sa babaeng yan? Kaya lalong nag-iba ang ugali mo? Sumusobra na kayo ah. Dahil ba wala akong trabaho kaya ganyan niyo ako tratuhin? Kahit naman nung may trabaho ka. Hindi ka nagbibigay pero wala kang naririnig sa amin ng itay mo. Ngayon na wala kang trabaho, nagmamataas ka pa rin? Imbis na magpakumbaba? Ayaw nyo naman kasi kami intindihin eh. Alam nyo naman ang sitwasyon namin. Sinusunod nyo kasi yung si Zane. Wala na nga kaming ginawa ng kapatid mo kundi ang intindihin kayo. Pagod na ako sa pagbibigay ng pang-unawa sa inyo. Bahala na kayo sa buhay nyo. Buisit talaga! Mula sa kwarto ko, dinig ko ang pagtatalo ni inay at kuya. Lalabas na sana ako nang bumukas ang pinto at pumasok si inay. May luha pang nangingilid sa mga mata niya. Ayos lang po kayo, Nay. Susundin ko na lang ang payo mo na sundan ko na lang ang itay mo sa probinsya. Hindi ko na talaga kayang ugali ng kapatid mo. Baka akala nilang dami kong pera. Hindi kasi nila alam na nauubos lang sa ipinapagawa kong bahay sa atin. Mabuti na rin na hindi natin binanggit sa kapatid mo ang bagay na yon. Sigurado na po ba kayo na gusto nyo nang umuwi sa atin? Oo anak, pero bago ko umuwi gusto ko nakalipat ka ng titirhan mo. May nakita naman na po ako. Akala ko nga lang kasama ko kayo ron. Kailangan na rin ako ng itay mo eh. Pareho na kami matanda at gusto lang namin tahimik na buhay. Nagpapasalamat nga ako sa iyo eh. Dahil tinupad mo ang pangarap namin na magkaroon ng bahay sa probinsya. Alam nyo naman po na kayo ang prioridad ko. Wala akong hindi gagawin para sa inyo ng itay. Baka sakaling matuto din ang kapatid mo kapag wala na tayo rito. Oo nga po. Umpisahan na po natin ang pagliligpit para maihatid ko na kayo. Kahit sa terminal lang iha, ayos lang sa akin. Konti lang naman ang dadalhin ko eh. Inabot pa ng 2 araw bago ang araw ng pag-alis ni inay. Dahil hinintay ko pa ang day off ko. Pagkahatid ko sa kanya, tutuloy naman ako sa bago kong titirhan. Wala nun si Kuya Allen. Nasa sala nun si Eunice nang inilalabas namin ng mga gamit. Saan kayo pupunta? Uuwi na si inay sa probinsya. Tapos na kasi ang ipinapagawa kong bahay doon para magkasama na rin sila ng itay. Ikaw na ang bahala kay Allen ha, iha. Alam po ba ni Allen na aalis na kayo? Hindi kailangan magpaalam ni inay. Dahil nga sa kanya kaya lalayo na lang si inay. Baka kapag nagtagal pa siya rito magkasakit lang siya. Mabuti na rin na nagpaalam kayo. Teka, tatawagan ko lang siya. Hindi ka ba talaga nakakaintindi? Hindi na nga kailangan. Pasensya na. Sasama ka ba hanggang probinsya, Zane? Hanggang terminal ko lang ihahatid ang inay. Bakit parang ang daming dalahin ng inay? Kaya ba niyang bitbitin ang mga yan pa uwi? Yung iba dadalhin ko muna sa apartment na uupahan ko. Ano? Uupa ka na?
Hindi ko rin naman kasi kayang tumira dito na kasama kayo. Kaya lang, Zane, paano naman kami ng kuya mo? Matuto kayong magbanat ng buto. Huwag puro asa na lang kayo sa akin. Kapal ng mga mukha nito. Sige na, Nay. Mauna na kayo sa labas. Baka nandun na yung service. Zane, nakikiusap naman ako sa'yo. Maawa ka sa amin. Kahit hintayin mo lang na makahanap kami ng trabaho. Ilang buwan na kayong naghahanap ng trabaho. Hanggang ngayon wala pa rin. Tingin ko, hindi naman kayo nagpupursige na maghanap eh. Lalo ka na. Tinaon niyo pa talaga na wala si Allen. Alam mo na hindi niya kayo papayagan na umalis. Kahit nandito siya, hindi rin naman niya kami mapipigilan. Pwede bang malaman kung saan ka lilipat? Eunice, pakiusap lang. Gusto kong mamuhay ng tahimik. Kaya wag mo nang alamin kung saan. Nakita ko ang labis na pag-aalala sa mukha ni Eunice. Pero wala na akong pakialam pa. Kung katulad lang sana siya ni Ate Nika na marunong makisama, baka matanggap ko pa siya. Kaso wala rin siyang ipinagkaiba kay Kuya Allen. Sana lang magbago na sila ngayong wala na kami sa bahay na yun. Bakit hindi mo pinigilan? Pinigilan ko naman kaya lang desidido na silang umalis. Hindi naman tayo pwedeng sumunod kay inay. Siguradong malilintikan ako kay itay. Wala na tayong masasandalan pa. Kailangan na talaga natin maghanap ng trabaho o kahit anong pagkakakitaan. Isa pa yan sa problema natin. Kahit anong gawin natin, hindi na tayo saswertehin sa paghahanap ng trabaho. Sinumpa tayo, Eunice. May isang taong galit sa atin. Kaya tinatakan niya tayo para malasin habang buhay. Sino naman na nagsabi sa'yo niyan? Galing ako sa isang manghuhula. Gusto ko kasing tanungin ang kapalaran ko. Yun nga sabi niya. Meron pa siyang dinagdag. Dadanas daw tayo na matinding karamdaman na walang lunas. Parang kulam? Ganun na nga. Hindi kaya ang inay mo at si Zane ang nasa likod mo? Kaya siguro nagmamadali silang umalis. Hindi nila gagawin yun. Nagkataon lang na umalis sila. Iisang tao na lang ang naiisip ko na gagawa nito sa atin. Si Nika. Matagal kami nagsama ni Nika. Wala sa lahi nilang pagiging mangkukulam. Maaaring siya wala, pero ang tatay niya meron. Narinig ko sa nanay at kapatid mo na nakalaya na siya. Malamang humingi sa kanya ng tulong si Nika para makaganti sa atin. Paano ka naman nakakasiguro? Naalala ko na kwento sa akin ng mga magulang ko. Marami na daw nakulam ang tatay niya. Kaya nga gano'n na lang sila pakisamahan ng mga magulang ko nung nabubuhay pa sila. Baka naman nagkakamali ka lang. Sana nga. Susubukan ko pa rin maghanap ng trabaho. Baka maputol ang kamalasan natin. 10 araw na mula nang iwan namin sina Kuya Allen at Eunice sa bahay. Hanggang ng mga oras na yun, hindi pa rin sila nakakahanap ng trabaho. Para lang makakain, namamalimos na lang sila sa mga kapitbahay. Dinapuan na rin ng kakaibang sakit si Eunice. Tuwing sasapit kasi ang gabi, lumalaki ang tiyan niya, na para siyang nakalunok ng malaking pakwan. Si Kuya Allen naman nagkasakit sa balat na may masangsang na amoy. Sumama pa naman ako sa'yo dahil akala ko ay magiging maganda ang buhay ko sa piling mo. Huwag mo na nga ako sisihin. Hindi ko naman ginusto nangyayari sa atin eh. Paano pa ako makaka-apply nito kung ganito na ang itsura ko? Tinawagan ko nga si inay. Alam ko na hindi niya tayo matitiis. Tatawagan daw muna niya si Zane para puntahan tayo. Kapag dumating siya, maging mabait ka naman sa kanya, ha? Sa tingin mo kaya makakapagmaldita pa ako sa kalagayan ko? Gusto ko lang makasiguro. Alalahanin mo, wala nang ibang tutulong sa atin. Wala ka na bang balita kay Nika? Wala na mula nang umalis sila dito ng mga anak ko. Sina Inay at Zane lang naman ang nakakaalam ng kinaroroonan nila. Tinanong ko kasi mga kapatid ko kung nandun pa si Nika at tatay niya sa lugar namin. Sandali lang daw silang tumigil doon at umalis na rin. Malakas talaga ang kutob ko na may kinalaman ng tatay niya sa nangyayari sa atin. Baka matulungan tayo ni Zane kapag pumunta siya rito. May kumakatok. Baka si Zane na yan. Baka nga. Sandali, titignan ko. Nang pihitin ko ang seradura, hindi naman yun nakalak. Kaya binuksan ko na.
Sumalubong agad sa akin ng nakakasulasok na amoy na para bang nabubulok na laman. Hindi ko tuloy malaman kung tutuloy ba ako o hindi. Ilang sandali pa lumabas sa kwarto ang kapatid ko na iika-ika pang naglalakad. Hindi rin ako makapaniwala sa itsura niya ngayon. Lalo na nang makita ko na sinusundan siya ng mga langaw. Salamat naman dumating ka na. Akala ko matitiis mo ako eh. Eunice! Lumabas ka muna! Si Zane nga ang dumating! Kuya, anong nangyari sa'yo? Bakit tadtad ka ng sugat? Kinukulam kami, Eunice. Meron kaming pinaghihinalaan. Hindi lang kami sigurado. Ha? Kulam? Sigurado ba kayo? Dapat nagpapatingin muna kayo sa doktor. Nakapagpa-check up naman kami. Meron tayong kapitbahay na nagmagandang loob. Pero wala naman nakita ang doktor. Lalo lang din lumala ang kondisyon namin. Kaya nasiguro namin na kulam nga itong nangyayari sa amin. Napasulyap din ako kay Eunice na hindi ko rin halos makilala. Natuon ng husto ang paningin ko sa malaki niyang tiyan. Hirap na rin siya sa paglalakad. At bahagya lang ngumiti habang umuupo sa sofa. Hindi siya buntis. Kapag dumidilim na, lumalaki na ang tiyan niya. Napapasigaw nga rin siya sa sobrang sakit eh. Baka bukas pa kasi makaluwas dito ang inay eh. Ako na munang mag-aasikaso ng mga kailangan nyo. Salamat, Zane, sa pagdalaw ha. Magtatanong ako sa mga kakilala ko kung meron silang alam na mahusay na albularyo. Nabanggit kasi ni Kuya na kinukulam kayo. May palagay ako na si Nika nagpapakulam sa amin. Gusto niya kaming gantihan. Wala ka namang katibayan. Hindi tama na pagbintangan mo siya. Maniwala ka sa akin, siyang may kagagawa nito. Mangkukulam ang tatay niya. Hindi na lang ako sumagot para hindi na lang humaba ang usapan. Pinapasok ko na lang muna sila sa kwarto para mabawasan ang amoy sa sala. Mas nananaig ngayon ang awa ko sa kanila. Kaya ginawa ko ang lahat para gumaan ang pakiramdam nila. Kinabukasan dumating na rin si Inay. Kahit siya muntik nang mahimatay na makita ang kalagayan ng dalawa. Kinukulam daw po sila. At posible daw na si Ate Nika ang may kagagawan. Posible nga na kinukulam sila. Nasa kanilang palatandaan eh. Sinubukan mo na bang tawagan si Nika? Hindi niya po sinasagot eh. Nag-chat na lang po ako sa kanya. Bigla ko ring naalala, Nay. Yung sinabi niya na siya na lang daw ang bahalang gumanti. Hindi ko naman kasi yun pinagtuunan ng pansin. Matindi ang galit sa kanila ng taong gumawa nito. Gusto talaga silang magdusa. Nagpapahanap na po ako ng albularyo para matingnan si na Kuya. Hindi perpekto ang kapatid mo. Mas lamang din ang mga masasama niyang ginagawa. Pero hindi ko lubos maisip na aabot sa ganito. Awang-awa nga po ako eh. Paano kung hindi na sila gumaling? Hindi tayo maaaring mawalan ng pag-asa. Sa atin sila humuhugot ng lakas. Ipagluto mo muna sila ha. Kakausapin ko lang ulit ang kuya mo. Sige po, Nay. Sabay pa kami natigilan ni Inay. Nang marinig namin ng malakas na sigaw ni Kuya Allen at sinundan ng pagtangis. Agad kaming pumasok sa kwarto nila. At nakita naming yakap ni Kuya si Eunice na hindi na gumagalaw. Nay, Zane, wala na si Eunice. Ano? Sigurado ka? Kanina kausap ko pa lang siya eh. Kagabi pa siya nangihina. Sinasabi niya na sinusundo na siya ng mga magulang niya. Kaya alam daw niya na mamamatay na siya. Hingi ako ng tulong sa kapitbahay. Diyos ko, wala na nga talaga si Eunice. Sabi ko sa kanya kayanin niya dahil kasama naman niya ako pero sumuko na siya. Hindi niya na nakayanan. Sumalangit nawa ang kaluluwa niya. Hindi ka man lang nabigyan ng isa pang pagkakataon na magbago. Alam kong ako na ang susunod. Huwag mong sabihin yan.
Gumagawa na kami ng paraan ng kapatid mo. Nay, patawarin niyo ako. Alam kong wala akong kwentang anak. Hindi anak, ang gusto ko lang ay magbago ka. Huwag niyo po akong iiwan, Nay. Natatakot po ako. Nandito lang kami na kapatid mo. Hindi ka namin pababayaan. Mahigpit pang niyakap ni inay si Kuya Allen habang walang tigil sa pag-iyak. Sa tulong ng mga kapitbahay na dala sa morgue ang katawan ni Eunice. Mula nun lagi na lang nakatingin sa kawalan si Kuya. Makalipas ang 3 araw, hinatid na sa huling hantungan si Eunice. Muling bumuhos ang mga luha ni Kuya ng araw na yun. Sabi ng tiyong mo may alam daw silang mahusay na albularyo. Pero kailangan iuwi ng probinsya ang kuya mo. Kami na lang ng tatay mo ang bahalang mag-uwi sa kanya. Alam ko kasing hindi mo basta maiiwan ang trabaho mo. Papayag po kaya si kuya na umuwi? Tingin ko po kasi tuluyan na siyang nawalan ng ganang mabuhay. Kukumbinsihin ko siya na mas makakabuti sa kanya sa probinsya. Doon makakapagbagong buhay siya. Sana po gumaling na siya sa lalong madaling panahon. Nakausap mo na ba si Ate Nika mo? Opo, Nay. Kinumpirma niya po na tatay nga niya ang kumulam kay na kuya. Hindi ba niya mapapatawad ang kapatid mo? Gustuhin man daw niya na magpatawad tatay pa rin daw niya ang magpapasya. Akala ko kilala ko na si Nika. Hindi ko akalain na may lihim ang kanyang pagkatao. Tinapos ko na po ang ugnayan ko sa kanya. Mahal ko ang mga pamangkin ko pero mahirap po kasing tanggapin na siya ang dahilan kung bakit miserable si kuya. Ipapaubaya ko na lang sa Panginoon kung makikita pa natin ang 2 bata. Hindi ako mawawalan ng pag-asa na makikita at mayayakap ko pa rin ang mga apo ko pagdating ng araw. Nung una ayaw sumama ni Kuya Allen na umuwi ng probinsya. Makalipas nga ang ilang araw, nakumbinsi rin siya ng mga magulang namin. Sabi ng albularyo, masyadong mabagsik ang kulam na ibinigay sa kapatid ko. Tanging puputol sa sumpa ay ang mismong kamatayan ng taong kumulam sa kanya. Sa paglipas ng mga panahon, nanatili na lang sa amin si Kuya Allen. 40 na siya nang bigla na lang nawala ang karamdaman niya. Noon namin napagtanto ni inay na maaaring patay na ang tatay ni Ate Nika. Parang dun muli nag-umpisa ang buhay ni Kuya. Walang araw sa buhay niya ang ipinagpasalamat niya. Dahil nabigyan pa siya ng pangalawang pagkakataon na mamuhay ng normal. Wakas,